Ay adlaw dia sa inyo mga igsoon. Salamat sa Dios na gitagaan na po tayo sa kadlaw na maguban-uban para makapadayat kita sa atong pagtuon sa atong lumba sa kinabuhi. Bueno, ang atong tema karong adlaw nagaingon diha, what is valuable in your life is what drives you. Unsay bililhod sa imong kinabuhi mao ang modominar sa imong kinabuhi. Sa libro sa Ecclesiastes 4:4 nagaingon diya, nakita ko usab nga ang tanang paghago o ang tanang abilidad sa pagtrabaho nagikan sa kasina sa iyang isig katawo. Busa wala kini kapuslanan, samara kini sa tao nga nagdakop og hangin. Sa Marcos 8:36 nagaingon diha, kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo sa pag-angkon niya sa tibuok kalibutan. Take note ha, grabe niyo. Maangkon ang pag-angkon niya sa tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan maangkon nimo apan mawadan sa iyang kinabuhi. Mga igsoon, ang libro sa Ecclesiastes gisuwat kini ni Haring Solomon. Na kani si Haring Solomon og imong itandi sa mga adunahan ng bilyonaryo nga mga tao karong panahon na sama kang Elon Musk, Jeff Bezos, si Bill Gates ba? Why makalaban kaniya? Kay kani sila karon billions of dollars. Karon nahibaw ba mo pilay kantidad ni Haring Solomon sa karong panahon na? Si Haring Solomon? Solomon was worth $2 trillion. $2 trillion. Na siya 700 kasawa. 700 kasawa. 300 ka concubines. Mga ginapuyo-puyo niya o mga kabit niya. Laka. White tao pa sa tibok istorya sa kalibutan nga anay maski hindi na nato istorya ng ang kantidad sa mga kwarta. Aman mo ang asawa 700. Naapay ang kabit kipuyo-puyo nga 300. Halakag yun oy. Tanawar ko na. Apan, unsay sulti ni Haring Solomon sa libro sa Ecclesiastes 12:8, mingon ang magwawali. Wala kayo'y pulos. Wala kayo'y pulos ang tanan. Unya, sa Ecclesiastes 12:13, nag-ingon na po siya, humaniining tanan, usa na lang kabutang angay kong isulti. Tahura o kadluki ang Dios, o tumana ang iyang mga sugo, alang kani sa tanang tao. Sa in English, kay mas gwapo ang English ba? Here now is the final conclusion. Final conclusion. Fear God and obey His commands, for this is everyone's duty. Salamat sa Diyos. Sa versikulo 14, nagpadayon sa sulti, hukman sa Dios ang tanantang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man kini o dautan. Mga puntos. Numero 1. Ang tanan, anay ambisyon, anay tinguha, anay pananawon, anay damgo sa kinabuhi, mga bililhong tumong. Kadaghanan, ang material o mga bahandi sa kalibutan ang numero 1 pangandoy sa tao. Kaya nila ang bahandi o mga material o kalibutan ng butang mao'y makahatag og kalipay, seguridad, kaugmaon, dungog, o gahom, o power. Apan sa paglapas sa panahon, mapulaan sila, magsawa na sila, dili na enjoy kay luma naman, daan naman, temporaryo ra ang kalipay, igsoon. Kaya ang mga butang, malaos, boring na, maora gihapon.
dili ka na exciting. Wa na lami. So, unsay matabo? Mangita ka na pog bag-o. Mangita na po kang mas nindot, mas dako, o mas maayong bag-ong bersyon. Mao na ang kahimtang sa estilo sa panginabuhi diri sa yuta. Puriso mga igsoon, kanang mga sanina, mga cellphone, mga laptop, mga accessories, mga auto, ila nang gidisenyo nga kada duha ka tuig lang kaning auto, mga every 3 years man siguro, kambyo ginagbudilo. Kay mo nang ilang pag-estudyo nga ang tao magsawa na sa ilang napalit na auto. So mangita na po sila maayong modelo nga na additional na accessories. Mao po na sa mga cellphone ba diha, mga unsang kuan kay ang tao mo kunig suon wagi katagbawan. Dali lang makuan, di gyud mo kuan, di gyud ingon makontento. Suma kada mga bata, tagay duwaan na. So sa pirmiro bagong duwa, sige duwa gyud na ala di halos pagmata duwa na. Dantang og mga pila ka bulan, na. Tuwa na, gistampay na ito sa daplin. Kamong mga daghang duwaan sa mga bata, abe, tanawan ninyo sa ilang kwarto diha. Tuway daghang duwaan to nagparking kay wa na nila duwae kay nagsawa na sila. Mo na kaiptang sa atong panginabuhi din sa yuta mga isuon. Dili gyud ta makontento, dali gyud ta magsawa kay gusto nato bag-o maayong klase. Kay kaning atong kasing-kasing magsuon gibuhat sa Dios, so ang Dios lagi makatagbaw sa pangandoy sa kasing-kasing sa tao. Dili ning kalibutan, di ni mga material, dili ning mga butang sa kalibutan. Salamat sa Dios. Sa unang Juan 2:15 nag-ingon diha, ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmao ninyo ang kalibutan, wala kamo na higugma samahan. Punto numero 2, ang tanan walay pulos. Vanity, all is vanity, says Haring Solomon. Ening mga madungga na to nga banggiitan ng mga tao, namatay namang gyud o ini kamatay nila ang ilang mga bandi na bilin in taon wa niya mada. Wa gyud niya mada na building ba diya, yuta ba diya o kwarta ba diya. Wa gyud na bilin, wa gyud mada. So sabta igsuon nga kita ini kamatay nato wa gyud tay mada sa atong pag-atubang sa atong manghuhukom na Dios. Mo na sa libro sa Job 1:21 nag-ingon diya. Miingon si Job, nataw ako nga hubo ug mamatay usab ako na hubo. Ang Dios mo'y maghatag og siya usab ang magbawi. Dalaygon ang iyang ngalan. Hallelujah. Mga igsoon, daghang mga istorya, daghang kayong mga historical facts diri sa kalibutan ay akong i-share kaninyo mga pipila na katuig ang nangagi na nakaadto ko og Egypt. Giadto na mo tong mga pyramid dito sa mga sekreto nga mga kwarto sa mga emperor, mga hari. Tuwa dito sa sword gipakita sa mo ang mga gold tanan. Gold ang higdaanan. Gold ang lamisa. Gold ang mga plato. Ultimo arenula, gold. Tanan gold. Unya siya, asa naman siya? Tuwa dito, giembalsamar. Gitabunan og simento. Tabunan, nahimo na lang siya og museum. Igo lang tanan-awon sa mga buhi. Para mo ingon siguro ang mensahe pagsuod namo dito ako nakita ingon tong namatay tong lawas nga hari emperor. Oy, tanawa ko. Wa gyud koy nada sa akong kamatayon. Tanan nga bahandi, mga gold, mga kita ta mga pearls, mga kalain-lain mga bato, mga color nga mga mahalon nga mga bato dito nagkabutang-butang sa mga kwarto tanan. Wa gyud siya nahimo. So, por iso mga igsoon,
tunta nga kaning mga historical facts na mga adunahan nga nangitabo. Mahimo leksyon sa atong kinabuhi na samtang buhi pa ta. Di nato sayangon ang atong gamay nga luna nga gihatag kanato sa Dios nga mamalandong kita, taga nato og luna sa atong kasing-kasing ang atong pagpangalagad sa Dios samtang buhi pa kita. Salamat sa Dios, salamat sa Dios. Punto numero 3. Ang kinabuhi na walay pangalagad sa Dios kawang ang tanan. Usbon tani para moturok kini sa atong kasing-kasing. Ang kinabuhi na walay pagpangalagad sa Dios kawang ang tanan. Life without God is life without purpose. And without purpose, life has no meaning. And life without meaning is hopeless. Sa libro sa Isaias 49:4 nag-iingon diya, apan miingon ako, kawang lamang ang akong pagkahago. Igamit ko ang akong kusog sa walay mga hinungdan. Apan ang Ginoo ang muhatag kanako gustisya o muganti kanako. Salamat sa Diyos mag-igsoon. Kung wala ang Diyos, ang kanibuhi walay katuyuan o purpose. O kung walay katuyuan ang kinabuhi, walay silbi, walay balor, walay tinuod nga kinabuhi. It is useless. Life has no meaning. Life is without color or joy o kalipay. Mura kag living dead na kinabuhi. Mo nang gitawag ala zombie. Ang atong kinabuhi igsoon kung dili ta mainampingon, mura na tag kinabuhi ritual. Mo mata sa buntag, mo kaon, atong trabaho, muli sa balay, mo kaon, matulog. Pag ugma na po, mo mata, magkaon, atong trabaho, uli sa balay, mo kaon, matulog. Murag rituals na nato na. Mata, atulog, mata, kaon, uli, trabaho, tulog. Mata, trabaho, uli, tulog. Kaya mo ng rituals. Wagi meaning ang imong pagkinabuhi, magsoon. Suma, magsoon. Kung di ta mainampingon, maunang nagakitabo sa imong kinabuhi. Nahimo kang living dead, kumbaga. Rituals lang imong panginabuhi. Walay meaning, walay tumong, walay balor ang imong pagpanginabuhi. Kung wagi ka, mga lagad sa Ginoo. Sa mga taga-Roma 8:6 nag-ingon diya, ang panghuna-huna nga ana sa unod musangpot sa kamatayon. Apan ang panghuna-huna nga ana sa espiritu musangpot sa kinabuhi o kalinaw. Dugangan ta sa Isaias 49:4 nag-ingon diya, apan miingon ako, ang akong paghago nakawang. Iusikan ko ang akong kusog sa mga butang nga walay hinungdan. Apan gitugyan ko lang kini sa Ginoo nga akong Dios. Siya na ang mahibalong magganti kanako. Mga igsoon, kamoy mag-igo sa inyong panginabuhi. Samtang namina mo diya, mahinawt ta nga akong pagampo nga matandog ang atong kasing-kasing. Makonbiktar kita nga kaning atong kinabuhi, bililhon kay ni. Usa lang ka kinabuhi gatag sa ato. Nga di nato usik-usikan. Nga samtang napay panahon, sama sa giyong ko sa nangaging video, nagapangandam kita. Kita mismo ang naghimo sa atong preparasyon kung unsay atong kahimtang dito sa eternidad. So igsuon, ayaw ug isugal ang imong kinabuhi. Ayaw iwaldas ang imong kinabuhi. Kay usa lang ka kinabuhi gatag kanato. Apan, ang suggestion igsoon, ayaw usiki ang inyong kinabuhi, uban ang inyong pamilya, kay usara ang kinabuhi nga gatag kanato. Anak ko i-share diya kaninyo igsoon nga kanta nga nag-ingon diya, only one life. Pasahon na lang nako ni kay di man tamayin sa kanta ni. Verse 1, nag-ingon diya, it matters so little
how much you may own, the places you have been, or people that you know, for it all comes for nothing when placed at His feet. It's nothing to Jesus, just memories to me. Verse 2. You can take all the treasures from far away lands and take all the riches you can hold on to your hands and take all the pleasures your riches can buy. But will it help when it's time to die? But will it help when it's time to die? Oh, only one life. So soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So, give to Jesus all your days. Give to Jesus all your days. It's the only life that pays. And when you recall, you have but one life. You have but one life. Hallelujah. Sa katapusan, mga igsoon, finally, let us listen to Joshua sa iyang pinal nga mensahe sa mga Israelita. Una siya mosod ngadto sa yuta promisa the promised land. Unsay giingon niya diha. Sa Joshua 24:15 nag-ingon diha. O kung dili kamo buot mo ang alagad sa Ginoo, pagpili kamo niining adlaw, kung kinsa ang inyong alagaran, ang mga Diyos ba nga gialagaran sa inyong katigulangan dito sa unahan sa suba? O ang mga Diyos ba sa mga Amorehon nga ayuta mao ang inyong gipuy-an? Apan ako o ang akong pamilya mga lagad sa Diyos. Apan ako o ang akong pamilya moalagad sa Diyos. May naton ta igsoon nga samtang buhi pata sa may kung gina-repeat yun ako. Kaning atong kinabuhi igsoon, this is gitawag nga window of grace, window of opportunity. Usa ka bintana nga oportunidad nga naakay panahon, oportunidad nga makaandam sa imong kaugmaon dito sa dinidad. Karon, gihatag ka nato ang grasya. Gihatag ka nato tanang tabang, ayuda, pinagi sa pung sa Dios, pinagi sa Dios sa Espiritu Santo, pinagi sa iyang grasya, kaluoy o kapasayloan matag karon ug kunya kung kita makalapas sa iyang mga mando. Kay sa ginharian sa Dios pag-isuon, kutob sa gusto pa nimo, kutob sa mo paday ka, di ko kabiyaan sa Ginoo. Di ko kanya taktangon. Wala'y failure sa kinaharian sa Diyos. Basta ikaw gusto magpadayon. Matumba ka. Kung matumba ka maligsoon, sigurado nga matumba ka patubang. Ayaw tumba palikod. Yung lang backslide. Tumba patubang. Kaya para pagtindog di mo, nag-abante ka paghapon. Ang igsoon, ayaw duwae ang inyong kinabuhi. Ayaw isugal ang inyong kinabuhi. Ayaw ninyo duwae. Kadaghanan magud sa atong panginabuhi karon. Ilang tanaw, ginadua-dua na niyang kinabuhi. Sa ilang pagtanaw, life is a game. Dili duwa ang kinabuhi igsoon. Dili sugal ang kinabuhi igsoon. Ang kinabuhi bililhon. Usa ka kinabuhi nga naay tumong, anaay purpose, anay tinguha, anay kadaugan. Kung ikaw magpatudo, maobsanon, og mga lagad sa atong Ginoong Hesukristo. The greatest tragedy is not death, but life without God. Ang pinakadakong trahedya, dili kamatayon, apan ang kinabuhing walay Diyos. Sa libro sa Job 7:16 nag-ingon diha, naglagot ako sa akong kinabuhi. Dili na ako gustong mabuhi pa. Pasagdi na lang ako. Kaya wala na pulos ang akong kinabuhi.
Grabe na kinabuhi ni Job. Nasayod man mo sa kinabuhi ni Job. Igsoon, hinaututa nga dili mo abot kining pulong ni Job sa inyong kinabuhi. Naay mga panahon sa atong kinabuhi, labi na karong panahon na naay dakong krisis sa coronavirus. Hampak sa bagyo sa kinabuhi. Walay exempted igsoon. Ayaw ina na ako exempted sa mga pagsulay karong panahon. Dako kayo ang akong ginadala nga mga kabugatod diri sa akong kinabuhi. Ako din gamito ng panahon karon na mga igsoon ay nautunta nga masabtan ninyo ang akong mission ning One Ministry. Gitawag ako sa Ginoo para magsangyaw sa iyang ginharian sa Dios tayo sa Matthew 24:14. Pasabta lang po ninyo nga wa na gyud ko'y panahon nga motubag sa inyong mga pangutana kay kaluoy sa Dios linibuhan na ang nagatanaw sa akong video di lang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan na sa Amerika, sa Europa ug sa Asia. Di na nako kaya tubagon pa matag usa sa inyong mga pangutana kay kung ako nang buhaton na igsoon, wa na ko'y panahon sa akong pag-study, wa na ko'y panahon sa akong asawa, wa na ko'y panahon sa akong mga apo. Ug di na ko na ang buhaton po kay ang akong ministeryo, igsoon ang atong unang ministeryo sa atong kaugalingon, sa atong kaminyoon, sa atong pamilya, sa atong apo. Sunod na ang ministry. So, sabta lang na di na ko pwede matubag tanang pangutanan ninyo. O akong usbon, please, wa may reliyon gidalagi. Wa man ko'y charge nga ginada o denominasyon or pundok na ginaduso. Ang ako lang din pagtuman sa mando ni Jesucristo, Mateo 24:14, nag-ingon siya na kaning maayong balita sa ginharian sa Dios, ikasangyaw sa tibuok kalibutan para masayad ang tanan o ang katapusan maabot na. Mora na. So, wag yun ko'y mga issue din na. Kung naay mga amigo na to na magig-issue man God, so please, sabta nga, kaning atong video, wa mi gidapigan, si Kristo lang ang among gidapigan, way lain. Unya, kanang sabta igsoon nga di na ko pwede pahatag ang inyong mga pangangayo na namagoy mga ayong tabang, mga ano, wa man ako gitawag siya ng butanga. Ang gitawag kanako assignment sa Ginoo kanako igsoon pagsangyaw pinagi aning video nga naigamay na akong mga funding diri na ko ginatuso sa video kay expensive to produce a video na kay kompleto o di pa gani kompleto gini ako mga equipments pero takhan og mga butang na akong buhaton og pagpasibyaw sa tibuok kalibutan na dako ang gastos. So mahinuuntan na magsinabota ay lamog kasakit kung di na ko mahimo ang inyong mga pangandoy. Kay focus sa gid ko kung unsay gi-assign sa ako sa Ginoo. Salamat sa Dios sa inyong pagsabot. Salamat. Ikaduhang Korinto 6:2 nag-ingon diha, kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikaymutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Mga igsoon, buot kong dadon kamo sa pagpamalandong sa inyong kinabuhi. Ang atong punto karong panahon na igsoon nga ang kinabuhi nga walay Ginoo wagi purpose. Akong ginadala sa inyong alimpatakan unsa ka importante ang pagpangalagad sa Dios niyaning atong temporaryong kinabuhi di sa yuta. Dili mga material, mga bahandi, mga kalibutan ng pangandoy ang importante. Kundili ang atong pagpangalagad sa Dios. Ayaw, problema igsoon, mag-antos man ta karon tungod sa atong pagpangalagad sa Ginoo kay
sulayan magita sa Ginoo kung unsa kahingpit ang atong pagpangalagad. Pero igsoon, ayaw gyud give up. Ayaw gyud ayaw gyud bigay. Ayaw gyud buwag sa Ginoo. Kanang atong pagantos ko na aman, that is a drop in the bucket kung unsa imo madawat sa eternidad, mawalay katapusan. Ako kamong hangyoon igsoon na sa inyong pagpauli o sa inyong debosyon nga personal, amalandong kamo. Ablihe inyong kasing-kasing. Be honest. Are you serving God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind? Because that is the greatest commandment, to love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength, and with all of your mind. Are you fulfilling that? Kung sa tanaw nimo, wag yun, ayaw isugal. Wata ang conviction sa Holy Spirit. Kamoy mag-igog son. Iya-iya encounter sa Ginoo. Iya-iya timeline sa atong kalawasan. Ako, igor ako, mag-share kaninyo kung unsay nahitabo sa akong kinabuhi, kung unsay nakuha na ako sa pung sa Ginoo, kung unsay mando sa amahan, pinagi sa giya sa Espiritu Santo. Wa ko'y katungod nga mo mando, mo sermon, mo presyo diya kaninyo. Mine is to ask you, with the mercies of God, by the love of God, by the grace of God, search your heart, igsoon. Give time for God to preach, to touch your heart. And kung nahimo ninyo na, please have the heart for your children. Naghimo mong anak, kamo mga amahan, inahan, unya di ninyo at sikasoon ang espirituanon. Pakanon nyo ng anak, bistihan ninyo, di nyo gusto paulanan, di nyo gusto mapaakang lamok, di nyo gusto masakit. Pero kung di ninyo atimanon ang ilang espirituanong kinabuhi, pinaagi sa inyong pagmodelo, pinaagi sa inyong kinabuhi, pinaagi sa inyong kinasing-kasing pagpangalagad sa Diyos. Unsaon ninyo pagdas sa inyong mga anak diya sa kaluwasan sa Ginoo? Useless. I-provide mo physical needs, and yet your spiritual needs of your children, wa ninyo atimana, kay wa man ninyo gimodelo, wa man mo nangalagad 100% para sila makita nila, makonbikta nila, tinuod yuday ang Diyos. Tinuod yuday si Papa, si Mama nangalagad. Di matago isuon. You cannot hide. You cannot fake your way of life to your children, to your grandchildren. Ako, I must be honest, I have to time again ask forgiveness to my children, to my grandchildren, when I fail them. Because I would always love them and bring them to the grace of God. Ayaw, so may nasuko ko ninyo, son. Nasuko ko sa yawa. Nasuko ko sa mga karaang bugoy, kauban siya mga alipuris, nga hangtod karon, nagatuis, nagatunto, nagailad sa inyong kinabuhi. Maura na, way sobra, way kulang. In Jesus' name, I pray. God bless you all. And see you in my next video. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.